Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Amir po Japan, Kabayan, Gemini. This reading is for you. Maraming salamat muna. March 2025 sa aking mga subscriber, new subscriber, cross watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Gemini, magkaiba ang general reading at magkaiba na yun. Ang personal reading. Nangyayari or mangyayari pa lang, maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng lapit sa puso mo. Nangyari o mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito. Kaya kung kanino energy ito at hindi nag-resonate sa inyo, ibig sabihin hindi nyo energy na nakuha natin. At hindi nangyari, okay? Irespeto natin kung sino to. You should accept valid criticism. May mga magkikriticism sa'yo. Kung sino man yan, no? So, nakita ko dito. And then also, January is 1 day, 1 hour, 1 day, 1 week, 1 month. And also, January, kung ano man yung meron sa January, maaring also, ang nakita ko dito is malamig. Ibig sabihin, maaring ikaw is may illness, may sakit, or malamig yung nasa malamig na lugar ka, halimbawa ganun. And then also, maaring January is connected ka sa January, baka may birthday ka nakakilala na January ang kanyang birthday. Pineapple, may mga reconciliation. Ibig sabihin, may mga pagbabate, karelasyon mo man yan, kaibigan mo man yan, kasama mo sa trabaho mo, anything reconciliation. Pero pineapple ka kasi, ibig sabihin, you need to open your eyes if ever, no? So, nakita ko dito. Pero nasa sa'yo yun. O baka naman mahili ka sa pineapple. And the most difficult part of a situation is over. Kumaga, there's a rainbow after the rain. Kung ikaw is may sakit, maaring mag-heal na siya at magiging okay ka na. O may, kung ano mang sitwasyon to, no? O basta may mga sitwasyon daw na magtatapos. Ayan, dito rin si casket, oh. Someone's going out of your life or the end of a situation. Ito na yun. May taong aalis. I hope walang mawala, no? Sa nakita ko to. Or there's something ending. May mag-ending na isang sitwasyon sa buhay mo. Meron tayong romance, celebration, and parties. Yan. So, iba sa inyo siguro may mga magaganap na celebration. Yan. May mga may pupunta kayong happening, fun, mag-i-enjoy kayo, o kaya pagkikita-kita, no, ng mga magkakaibigan, ng dating kakilala, ng dating karelasyon man yan, o kasi there's a romance, kung ano man sitwasyon na yan, may mga happening, o makakaramdam ka ng saya. Tingnan natin ang iyong first week, dahil 4 weeks ang meron, 4 na baraha ang kuhanin natin para kay Gemini. First week, ito yung mga possibility happen. Gemini, first week. Iba sa inyo is magkakaroon sa inyo ng pagbabago, no? Siguro mas more ka magpo-focus to take care yourself or talagang you nagki-care ka naman talaga sa sarili mo. Okay. May nakikita ko dito na tao na maaring ko-connect siya sa'yo or maaring makaka-receive ka ng text message, communication with someone na tao na maaring na-hold pa siya ng nakaraan at nagsisisi na siya ngayon at gusto niya mag-apology sa'yo. Kumaga, gusto niya ng peace o gusto niya ng pagkakasundo, ganyan. Yung iba sa inyo, ganun ha. And then, yung nakikita ko naman sa inyo is, yung iba sa inyo is, may mga, you have an idea, ako na nakikita sa'yo, idea, opportunity, o sa sarili mo, no, sa nakita ko to, na maaring ma-frustrate ka, or handle yung situation na gagawin mo sana yung bagay na yung pero may blockage.
May blockage talaga yun. O kaya magkakaroon ka ng self-doubt doon sa bagay na yun. Yeah, may mga self-doubt ako nakikita, may mga disappointment, may mga sitwasyon na malalak of planning ka, malalak of confidence ka, tapos frustration. Ganyan ako nakita. May mga sitwasyon na hindi magiging maganda yung choices mo kasi hindi maganda yung outcome. Yun. Yung iba dito is may moving home or may pag-move, may paglipat. May paglipat or may pag-move home. May lilipat ba ng bahay? Lilipat ba ng trabaho? Lilipat ba ng lugar? O lilipat ba siya ng direction sa ano niya, sa trabaho niya? District 1, napunta sa District 2, Section 1, napunta sa Section 2. Mga ganon. May paglilipat ako nakikita. No? Iba sa inyo may makikipag-usap sa iyo. May makikipag-usap sa iyo, maaring mas bata sa iyo or vice versa, na maaring hindi mo magustuhan yung sasabihin niya. Maaring ma-disappoint ka or ma-frustrate ka sa kanya. Iba dito, you're still holding on the past situation. Ako nakikita sa iyo ha. Kaya nakikita ko may maaring mababurn out yung iba. Ako nakikita, makakaramdam ka ng pagka-burnout, may mga situation na magiging weak ka. Halimbawa, paano ba? Basta may mga sitwasyon din na mapanghihinaan ka. Ganon. You need to trust to your intuition na dito. Sa nakita ko dito. You need to focus. Focus to yourself. No, kung ito is hindi na nakakabuti sa iyo, you need to leave behind o i-let go mo yung bagay na to. At magkaroon ka ng panibagong situation o buhay. No, kung this is past relationship, you need to move on. Pero nasa sa iyo 'yun. 'Di ba? Sa nakita ko sa iyo dito. It's up to you. Or gusto mo talaga siyang magkaroon ng renewal. Kumbaga, magre-renew kayong dalawa. Ganyan. May renewal din kasi ako nakikita. Kasi siguro hindi yung ikaw or siya is still care pa rin. If this is a relationship, is still care pa rin sa sitwasyon. Kaya gusto niya makapagkasundo sa iyo. Or ikaw gusto mo makapagkasundo sa kanya. O any idea ako nakita. Sa iba dito idea. Sa iba dito is may mga gusto ko yung i-start na isang situation. Kumbaga gusto mo na mag-start ng sitwasyon mo sa buhay mo pero hindi mo magawa-gawa yung sitwasyon na yun. May blockage kasi. Kaya na ang nangyari sa'yo, gusto mong manindigan o gusto mong gawin man yun, napanghihinaan ka ng loob para gawin yung bagay na yun. Ganun. Ano bang halimbawa, example ako nakita ko kasi pwede rin siya example. Halimbawa, ninigarilyo ko o kaya palain mo ko ng alak. Diba? Kaso gusto ko na nga mag-start o gusto ko nang magpahalaga sa katawan ko, sa sarili ko, para sa health issue ko, para hindi ako magkasakit, ganyan. Pero, pinipigilan ko, pero, minsan, hindi ko mapigilan. Kailangan ko uminom ng alak o kailangan ko manigarilyo. Mga ganun. No? Depende yun. Kung ano yung inyong mga situation na nahihirapan kayo to letting go. No, sa nakita ko dito. Nahihirapan kayo na solusyonan o nahihirapan kayo na panindigan mo yung bagay na yun. Ganyan. May tao rin ako dito nakikita na parang, I don't know kung past situation na yun na parang I want to quit. Sabi niya, I want to quit. Ganyan. Okay, may tao naman ako nakita dito na ina-admit niya na siya yung mali. May tao ako nakita ganun. Kaya sa siguro makikipagkasundo sa iyo kasi i-admit niya na gusto na niya mali siya. Ako yung nagkamali, ganyan. Okay, may peace. Mga ganyan. Uy, may 10 of cups ka, Second week. May mga sitwasyon talaga na na matatrap ka or mabibiktima ka. Ingat ka. There's a victim or merong
paniling lang o may mangniling lang o mandaraya sa'yo sa nakita ko sa'yo? Okay. May mga sitwasyon daw na may mga sitwasyon na pinagtitiisan mo. Mga sitwasyon na maaaring you still trap dun sa bagay na yon. Gusto mo ng pagbabago pero tinitiis mo kasi baka sakaling mangyari yung hinihiling mo doon sa part na yon. Ganun. Halimbawa, sa trabaho ko, halimbawa sa trabaho ko, kahit na gustong-gusto ko nang umalis talaga, hindi ako makaalis. Kailangan kong magtiis kasi kumbaga naman nakakasahod naman ako, may kita naman ako, 'di ba? O baka naman sakali sa next time ma-level up na ako, yung mga gano'n. O kaya sa iba sa inyo is anything ipasok mo yung sarili mo. And then also may nakikita rin ako dito na may mga sitwasyon na magkakaroon ng mga bad decision sa buhay mo. Ganyan. Ibig sabihin, aasa ka sa isang sitwasyon na magkakaroon ng pagbabago, pero hindi pala. Matatrap ka dun. Tapos, nalinglang ka ng situation. Ganun, sa nakita ko dito. Anything, ipasok mo yung sarili mo. Tingnan natin ang iyong third week. Mga possibility lang naman yan. Sana hindi kayo lahat, no? Kumbaga, if you have a choices in life, huwag kayong magmadali. You need to trust more to your intuition, no? Kung magkakaroon kayo ng mga choices sa buhay o didesisyonan man yan, kailangan be patient to make a choices para hindi mag-miss at hindi magkamali. Pag-isipan nyo maigi. Para walang bad decision na mangyari. Iba dito, para magbaback to reality kayo eh. Back to reality, ano ibig sabihin? Halimbawa, umalis ako sa isang sitwasyon ko kasi hindi na ako masaya, ganyan. Pero hindi ko in-expect na babalik pala ako doon. Oh my God, parang, wala din, parang ginawa ko pa yun, doon din naman pala baksak ko, yung mga ganun. Third week mo to ha. Kumbaga hindi mo napanindigan yung bagay na yun. Ano ba yan? Parang naalala ko tuloy yung dating ako yun. Ibig sabihin dito is sa third week is parang meron kang mga plano o didesisyonan, no? Na bagay o situation sa buhay mo. Andito rin yung sinasabi dito na you need to be organized or magkaroon ka ng magandang organization when it comes sa mga sistema, rules, ganyan sa buhay mo, sa pera man yan, sa trabaho mo yan, sa sarili mo man yan, sa self-care mo man yan, 'di ba? 'Yon. No? O tama nga, lumabas nga siya. Kailangan mo dito sa third week is may mga pagpapasyahan ka o may mga parang may mga ano ba to? Ano tawag dito? May mga paghahatol o decision making ako na nakikita sa'yo. Parang hindi na yung pagmamanage mo sa mga bagay o sitwasyon mo sa aspeto ng buhay mo. Kumbaga, dito yung you are going toward to a new situation, ako nakikita sa'yo, hindi na yung maninindigan ka na doon sa sistema mo, doon sa pagpapapasya mo. Bulol eh. Sa mga desisyon sa pagpapasya at
kumbaga magiging organized ka na, magkakaroon ka na ng clarity kung ano yung mga dapat mong alisin, kung ano yung mga dapat mong ayusin, kung ano yung mga dapat mong solusyonan, kung ano yung mga dapat mong pagpasyahan, kung ano yung mga dapat mong pukusan. Ganon, magkakaroon ka ng organization. Parang hindi, ayaw mo nang magsayang ng oras o ayaw mo nang ganyan. As in, siguro iba sa inyo, magpo-focus kayo sa sarili niyo. Yan yung nakikita ko. Magkakaroon ka ng strong will. Baka iba si Joyce, magiging busy na kayo to fix something in your life. Ganyan. Sa nakikita ko dito. Maganda naman. Sa nakikita ko dito. Kasi, o kaya, halimbawa, mayroon ka mga problema na darating dito sa sitwasyon. Halimbawa, may mga crisis, disaster, may mga calamity, or may mga changes happen into your life kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, parang aayusin mo yun. I-fix mo na, i-fix yun. Ganyan. Yan ang nakikita ko sa dito. Sa iba, ganun. Tingnan natin ang iyong 4th week. May mga ima-manage and ipaplano ka na. Sana walang mag-away, para may nakita kong away. May gulo. May nakikita akong document, papers sa'yo. Hindi ko alam ano yun. Meron ka bang inaasikaso? Parang may mga document and papers ako nakikita sa'yo. May good news ka daw, oh. I hope. Tingnan natin. Ay. Nako, may didesisyonan ka dito. Kaya pala nakita ko parang magiging, by the 4th week, parang magiging magulo yung isip mo o magiging magulo yung situation mo, no? May situation na may aring maguguluhan ka. So nakita ko to kasi, malalack of plano ka. Tapos, malalack of idea ka and also, magkakaroon, may mga sitwasyon ka na na parang hindi mo mapag-iisipan, maigi, ang nakikita ko dito. Ganun. Parang meron kang aasamin o i-desire na isang situation sa buhay mo kasi isipin mo na it's good para sa'yo yun, na yun yung makakabuti sa nakita ko dito. Tapos, ang nakikita ko dito is kung ano yung bagay na idea na hindi mo nga siya makukuha, hindi mo nga siya mapupursue kasi nga magde-delay siya. Kasi lack of idea and lack of action and lack of planning ang nakikita ko dito. May mga unfinished business ako na nakikita sa'yo or something delay, no? And then, magkakaroon sa inyo ng mga mental trap, maaring may mga dadamdamin kayo na isang sitwasyon na maaring deep inside is drain ka pero pag outside papakita mo sa lahat na okay ka pero hindi inside sa nakita ko dito. Yun. May nakita rin ako na paglipat. Yan. Hindi ko alam kung saan ka lilipat, kung anong sitwasyon niya sa nakita ko dito. Or maaring yung paglipat na yun is ikakaganda ng buhay mo o ikakasaya mo, ganyan. O kaya talagang gusto mo talagang lumipat, ganyan. Na may nakikita rin ako dito na pang-iinsulto. Hindi ko alam kung may makakaaway ka talaga kasi there's a conflict din ako na nakikita sa iba. Maaring may mga disagreement, may mga battle, may irita ka sa iba, may magtataas ang ego, mayroong mapatapakan mo yung matatapakan mo yung personality nila. May mga tension o kaya naman nandun yung tao na hindi siya hindi siya ano tawag dito? Hindi siya competition. Bungengat talaga ako, no? Sorry, minsan bungengat talaga ako. Hindi siya magpapatalo. Diyos mayo, ano ba naman yan? Yun. May tao na mag-iinsulto, babasusin ka, may tao magiging defensive, mataas ang ego,
may tao na sarcastic, may tao na maaring maging maparanoid, o ikaw maparanoid, o siya magiging maparanoid siya sa sasabihin niya, ganyan. Ano ba yan? Yun, may tao na paniniwalain niya ikaw or someone, dahil, pero nagsisinungaling yun. Halimbawa ikaw, nag-away tayo, pero hindi ko sasabihin sa kanila katotohanan, babalik ta rin kita. Mga ganun. Yeah, may tao rin ako nakikita dito na magmamarunungan. Ganyan. May tao na, yun nakita ko. Trust your intuition, ha. Sana hindi kayo to. 'Di ba? Meron ano dito, merong nag-aaway when it comes to territorial, ang nakikita ko dito. Tapos yung iba sa inyo, parang may mga sitwasyon na pagtitiisan mo. Parang magtitimpi ka, ganyan. Yan. Magiging kalmado ka lang o pagtitiisan para magpipigil ka. Imbis na naiinis ka na, gusto mo nang sapakin o gusto mo nang awayin medyo magtitiis ka pa ata. Ganyan, mga ganyan ako nakita. Yun. Yan. Kuhanin mo lang yun sa'yo. Sa ano pa naman yan Last week naman yan Arigato namaste, God bless.